Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo ka-coffee? Medyo 2 araw tayo hindi nakapag-vlog Oh, nabalitaan nyo na? Si Inday Sara Duterte. Alisin na pala natin yung Inday. Si Sara Duterte, abay, inuulan ng impeachment complaint. Meron na pong naihain dyan pero meron pa rin pong mga grupo na magfa-file daw ng impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte. Naku, mukhang matutuluyan yan Pero sabi ni PBBM, huwag nyo nang i-push yan. Suggestion niya lang yan ka-coffee Suggestion niya sa House of Representatives, huwag nyo na ipagpatuloy yan dahil hindi naman importante yung si Sara. Yan sinasabi ng Presidente. Pero ang sinasabi ng Kamara, responsibility nila yan. Kapag may nag-file ng impeachment complaint, they have to look into the case. Tingnan nila yan. Kaya ngayon, ang gagalaiti ang kampo ng mga DDS. Si Harry Roque, sinisisi niya si PBBM ngayon. May basbas daw po yan, yung impeachment complaint na yan. Si PBBM nga nagpapatigil dyan Ang sisi nila ngayon, si Marcos yan. Kasalanan ni PBBM yan, kasalanan ni First Lady yan, kasalanan ni Romualdez yan. Yan ang sinasabi dito nila Harimaw o ng mga DDS. O sige, basahin natin ka-coffee. Itong statement na ito na nilabas po ni Harry Roque, kani-kanina lang po yan. Sabi niya, sa simula't simula, wow, alam na alam no? Siguradong sigurado Sa simula't simula, alam ng lahat na ang impeachment case na ito ay may basbas ng Pangulo ng Pilipinas. Walang duda yan ka-coffee Tiyak na tiyak si Harry Roque dyan Matindi ito magbintang no? Si PBBM daw ang may basbas niyan. Isang malaking budol ang sabihin ni PBBM na ayaw niya ng impeachment. Di ba noon pa man yan, sinasabi na ni PBBM yan, last year pa sinasabi niya na ayaw niya na impeachment. Ngayon sinasabi niya na naman, dahil matatali ang House of Representatives, matatali ang Senado dyan sa impeachment process na yan. Actually, maraming ang mga supporters ni PBBM hindi nagustuhan yung suggestion ni PBBM Tapos ngayon lahat, kasalanan ni Marcos yan. Bakit niya kunya-kunyaring sasabihin na ayaw niya ng impeachment? At sila ito naman daw ang nagbasbas. Sabi ng kampo ng mga DDS may kumpas ng Malacanang ang mga nangyayaring kaganapan sa Kongreso. Yan ang mga bintang niya ni Harry Roque. Tiyak na tiyak siya. Ang nag-utos niyan, Malacanang. Ang nagkukumpas niyan, Malacanang. Ibig sabihin ba niyan, ang Malacanang din ang nag-utos kay Sara na waldasin yung salapi na yan ng confidential funds? Ganun ba ibig sabihin yan? Anong kinalaman ng Malacanang doon sa kwini-question na confidential funds ni Sara Duterte? Hindi naman si PBBM yung gumastos sa pera na yan ng DepEd at ng Office of the Vice President. Bakit ang sisi nyo ngayon sa Malacanang? Maghahanap lang ng masisisi. For sure, this latest impeachment move will distract us from most urgent and most pressing issues of the day, such as all-time hunger and rising criminality daw, sabi ni Harry Roque. Diba? Yan ang sinasabi ni PBBM. Ayaw niya ng impeachment Kasi matatali ang Kongreso dyan Hindi mapagtutuunan yung ibang mga bagay na dapat pagtuunan. Halimbawa yung mga legislative priorities, mga batas na gustong i-prioridad. Diba? Matatali ang Kongreso dyan sa impeachment. Tapos yan ang ginagamit ngayon ng grupo ni Harry Roque. It likewise diverts from the burning question of the day, which is the fitness of the president to lead the country as there are allegations of his coke use. Wow, hindi na naman nakamove on itong si Harimaw. Balik na naman siya doon sa paggamit daw po ng Coca-Cola ni PBBM. At hindi daw po fit na maging presidente itong si PBBM dahil gumagamit ng Coke. Aba, matindi. Galing ni Harry Galing magbintang Pero wala silang magagawa dyan. Action na ng House of Representatives yan. Action na ng Kongreso yan. Gugulong at gugulong yung impeachment na yan. Diyan lang yan ipa-file sa HOR pero aakyat ng Senado yan. Kasi ang pagdinig ng impeachment complaint, impeachment trial, nangyayari po yan sa Senado. And I think lulusot yan sa House of Representatives. Paano kung matuluyan si Sara dyan? Kasi ang isa naman sa pinupuna ng mga loyalista, ng iba mga supporters ni PBBM, kung bakit gusto nila yung impeachment na yan, kasi karapatan naman daw ng kahit na sino yan, na ipa-impeach ang isang mataas na opisyal kapag ito ay nagkamali. Ang sinasabi lang naman ni PBBM, suggestion na lang na huwag na ituloy yan. Dito tayo sa sinasabi ng House. Kasi may nananawagan huwag nyo lang ituloy, sundin nyo ang presidente, sundin nyo si PBBM.
Pero may mandato din po ang Kongreso na kinakailangan nilang gampanan, kinakailangan nilang may tungkulin sila na kinakailangan nilang gawin. Sabi naman ni PBBM, suggestion lang yan. Siyempre, it's up with the Congress kung anong gagawin nila dyan. Nasa headline din po yan ng Politico Ka-Coffee. Congress mandated to act on impeachment complaint, sabi po ni Secretary General ng House of Representatives. Tungkulin nila na aksyonan yung complaints na yan. O may final lang isa dyan, o may mga grupo pa raw po na magpa-file ng impeachment complaints. Ako, inuulan na ng kaso itong si Sara. Marami-raming kaso na to, Ka-Coffee. Mukhang ilan ng abogado kinakailangan ni i-hire ni Sara dyan? 100? 200 na abogado na para pagtanggol ang kanyang sarili. Medyo marami-rami yan, ha? House Secretary General Reginald Velasco emphasized that addressing an impeachment complaint filed with the House of Representatives is not a matter of discretion but a constitutional duty. Nako, sa madaling sabi, nasa konstitusyon natin yan at kinakailangan sundin ang nakasaad doon sa konstitusyon. So hindi pwedeng pagbigyan mo na paumanhin na kayo dyan huwag nyo nang dinggin yung impeachment complaint na yan ni Sara Duterte. Hindi pwedeng ganyan. Kahit na si PBBM na yung nagbibigay ng suggestion na huwag nang i-push through yung impeachment na yan, ang sinasabi ng House, hindi ito discretion, hindi namin to decision. Diba? Hindi itong sila lang magsasabi na, sige, gawin natin to, ito hindi pwede. Dahil meron kang sinusunod na konstitusyon. Mandato yan ang ating saligang batas at mahihirapan silang lusutan dyan. Ako, confident, Ka-Coffee. Mukhang 98% na gugulong dyan sa House of Representatives yung impeachment ni Sara at aakyat yan ng Senado para sa impeachment trial. Velasco made the statement after receiving the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte. And I quote, "The House of Representatives is constitutionally mandated to act on any impeachment complaint filed in accordance with the 1987 Philippine Constitution." Kahit ano pa man yan, Ka-Coffee, kahit anong reklamo na isinampayan, utos sa House of Representatives na tingnan ang kahit na anuman pong impeachment complaints na hinain laban sa isang opisyal. Hindi naman lahat kasi dumadaan sa impeachment Hindi naman lahat ng posisyon impeachable Yung presidente, vice-presidente, yan mga impeachable positions yan. Wala kayong magagawa dyan. Titingnan yan. And matibay yung supporters. Magkaaminan na tayo dito, Ka-Coffee. Totoong malakas ang mga supporters o kakaunti lang ang supporters ni Sara Duterte dyan sa House of Representatives kasi binabastos ng pamilya Duterte ang HOR. Ikaw ba naman, pagtatanggol mo pa ba yan? The same person na nilalait ang inyong institusyon? Diba? The same institution na sinasabi ni Digong at ni Basti Duterte, the most corrupt government institution, iyang House of Representatives. Sa tingin mo, pagtatanggol mo yung pamilya o yung tao na nagsasabi niya na lumalait sa kanila? Diba? Hindi. Ito pong reklamo na ito, itong impeachment complaint ay inendorso ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. It is crucial to underscore that addressing an impeachment complaint is not a discretionary act for the House of Representatives but a constitutional obligation. Ibig sabihin ng discretionary act, kumbaga, decision mo lang yan. Diba? O kung feel mo, na wag na natin ituloy yan, feel mo na ituloy yan, yan yung mga sinasabi nating discretionary acts. Pero ito, obligation. You are obliged to do that. Obligasyon mong silipin itong reklamo na yan. Baka may merit yung reklamo na yan. Wala kayong magagawa dyan. The Constitution prescribes clear steps to ensure fairness and adherence to the rule of law, sabi ni Velasco. The House official said that impeachment proceedings is vital to preserving the integrity of the institution and affirming the principle that public officials are accountable to the people they serve. O yan na, nagbunga na yung panawagan ng mga netizens na hindi pwedeng ganyan lang yan. Kung hindi mai-impeach yan, ano yan, uulitin niya na naman yung ginawa niya kasi hindi naman siya natatanggal sa pwesto Yan ang pinupunto doon Actually, iba nagtampo kay PBBM Diba? May mga content creator, may mga vlogger. Nagtampo sila kay PBBM. Bakit daw ganun yung naging reaksyon ng presidente na wag nang pansinin itong impeachment complaint at wag nang ituloy itong impeachment kay Sara Duterte. Kasi sumama yung loob nila. Kasi sinasabi nila, karapatan namin yan kung naipatanggalin siya sa pwesto. Pero kung titingnan mo naman, on the other hand naman, ang tinitingnan naman siguro ng presidente dyan, yung kabuuhan. Ano yung magiging impact ng impeachment trial? Diba? Mas magiging hati pa ba tayo? Or matatali ba yung Kongreso?
sa impeachment trial at magastos din kasi ang impeachment trial, tinitingnan din ng presidente yan, di ba? So kinakailangan niyang balansehin. At the end of the day, hindi naman siya ang magdidesisyon dyan eh. Ang Kongreso ang magdidesisyon dyan, di ba? Eh kung susuporta ng mga mababatas dyan sa HOR, iliakit ng Senado yan para tumakbo doon sa impeachment trial. Ito pa, meron daw po isang grupo pa. Ito, naku, 35 minutes ago lang ka-coffee itong balita na to. Oh, nasa politico.com din po yan, yung balita na yan. Another group prepares impeachment complaint against Sara Duterte, sabi ng NUPL. Pangalawa na. Diba kabukas, pangatlo na, pang-apat. The more na dapat tingnan na ng Kongreso yan. Kung marami nagpa-file ng complaints dyan, dapat tingnan titingnan yan, busisiin yan. At marami kasi silang ebidensya eh. Yung investigasyon lang dyan ng Quad Committee, ng House of Representatives dito sa confidential funds ni Sara eh. Matibay na ebidensya na yan eh. Ang daming testimonya dyan, mga umamin. Nako, may mukhang matatanggal talaga sa pwesto ah. Another impeachment complaint is being prepared against Vice President Sara Duterte according to attorney Edri Olalia, ang chairperson po ng National Union of People's Lawyers. In an interview with Billionaire News Channel's On Point, Olalia said the filing of an impeachment complaint against Duterte was no longer surprising. In response to the question of program host Pinky Webb, Olalia said it's not a surprise because it's been there. The noise has been there all along. It was coming. As a matter of fact, I've been informed just before I came here that my colleagues from NUPL and my clients like Bayan and other mass organizations are preparing another one, sabi po ni Olalia. Naku, pangalawa. Paano ngayon yan? Sabihin ni Sara. Wala akong pakialam dyan, ka-coffee. File lang kayo. Sige, mahilig sila dyan eh. Sige, i-file ninyo ng i-file. Ipa-file talaga, akala nyo ha? Kasi nasanay sila na sila yung nasusunod eh, for the longest time eh. Diba, Presidente si Digong, kontrahin mo ba naman si Digong? Diba, kung anong gusto nila, nasusunod. Sa Davao, ganoon din. Wala nang sunod-sunod sa batas. Kung ano sa tingin nila yung tama, sa tingin nila, kahit mali sa pangkaraniwang tao, mali sa maraming tao, tama yan. Yan naging prinsipyo nila dyan eh. Oh, kung gusto mong manuntok ng sheriff, manuntok ka ng sheriff. Kung gusto mong tukhangin yung mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot, tukhangin mo. Wala nang due process. Yan ang kinalakihan nila dyan eh. Kasi yan yung in-implement nila sa Davao. Kasi sa tingin nila, effective yung ganyang strategy. Eh hindi. Para saan pa? Nagkaroon pa tayo ng batas. Para saan pa? Nagkaroon tayo ng saligang batas o ng konstitusyon. Diba? Kung hindi mo rin susundin yung Philippine Constitution, bali wala na. Para na tayong mga hayop na wala tayong sinusundan na batas. Kanya-kanya na tayo. At hindi pwedeng selective. Diba? Hindi porkit vice-presidente siya, hindi mo siya pwedeng kasuhan. Abay, dapat managot kayo dyan. Diba? O siya. Anong opinion nyo dyan, ka-coffee? Share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube naman po kayo, pasuyo na lang po, click lang po na subscribe. Nandiyan dyan po sa baba, subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. O siya, kaya magpapaalam muna sa inyo, maraming salamat ka-coffee sa mga sumama po sa atin. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig at hintay tayo ng updates patungkol dito sa impeachment complaints na inihain kay Sara Duterte. Paalam po sa inyo at tagkape tayo ka-coffee. Bye-bye.